Aabot naman sa 85 milyong pisong mga cash at alahas ang tinangay umano ng mga tauhan ng Eastern Police District sa negosyanteng Chinese national na kanilang inaresto sa Las Piñas City. Agad namang sinibak sa pwesto at dinisarmahan ng mga dawit na pulis na dati na rin palang nasangkot sa katiwalian. Detalye atin ni Mar Gabriel. Desidido ang magkapatid na sina alias Kitty at CS na magsampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Kaugnay ito sa iligal na pag-aresto sa kanilang kapatid at pagdanakaw sa kanilang bahay sa loob ng isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Miyerkules. Ayon sa mga biktima, hindi naka-uniforme at walang body camera ang mga pulis ng isagawa ang operasyon. Ibang tao rin daw ang subject ng warrant of arrest na bitbit na mga ito. The Chinese name in the passport are different, and then they just show the letter about the name only, but about the people passport they didn't know. Yeah, so that means they are same name, but the people is different, not same. They don't care. They don't care it. Yes, they just want to take the money. Sa halip na umalis, sinira daw ng mga pulis ang kanilang CCTV at inutusan ng biktima na buksan ang safety bolt. Ang ipinagtataka pa nila, may dalang sariling luggage ang mga operatiba. They have their own baggage, just jacket. To your house? Yes. Yes. And then those the thing the money peso, also the US dollar, the other currency dollar, right? They put some in the small casing only, but some of them the police they took the wash. Nasa kabuang 85 milyong piso daw ang tinangay ng mga pulis, kabilang na ang 27 million pesos cash, 430,000 US dollars, mga alahas at iba pang mamahaling gamit. Kasamang dinala ng mga pulis ang kanilang kapatid na pinakawalan din kinabukasan. I think it's around 20 minutes, something like this only. Yeah, they do it very fast. Nakarating na sa tanggapan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang insidente at agad na ipinag-utos ang pagsibak sa 31 tauhan ng EPD Special Operations Unit. Ang 8 pulis na direktang sangkot sa operasyon, dinisarmahan na at isinailalim sa restrictive custody. Actually, nag-init-nit ako ngayon, sir. Kasi sa unang-una pa lang, andun na yung parang ang purpose talaga is hindi yung hindi iba po yung purpose ko talaga. Kaya ako galit na galit at talagang nahihiya ako dun sa mga actions na ginawa nila. So I immediately ordered nga po yung investigation against them. Ayon kay Abirin, walang sapat na pre-operation clearance sa mga pulis at lumabas din sila sa kanilang area of responsibility nang walang kaukulang koordinasyon sa local police. Kinumpirma din ng general na may na-recover silang 12 million pesos sa mga pulis, pero giit nila, suhol daw ito mula sa Chinese. Yun daw yung na-recover at pre-na-bribe daw, ebidensya nila yun. Actually, ebidensya daw nila yun dahil pre-na-bribe sila ng 12 million. Parang gano'n yung lumalabas. Sir, But iniimbestigahan natin yung sinasabi nilang yun. iniimbestigahan na rin ng NCRPO ang impormasyon na dati nang nasangkot sa parehong kaso sa Mandaluyong ang mga dawit na pulis. Inaalam na rin nila kung may kasabwat silang mas mataas na opisyal. It's a clear warning na lahat ng mga involved sa mga illegal activities on things like this ay hindi po natin we will subject you for investigation. We will file criminal charges against you and we will dismiss you from the police service. Inihahanda na ng mga biktima ang reklamong isasampa laban sa mga dawit na pulis, partikular na ang kasong robbery at illegal detention. Nakahanda naman daw ang NCRPO na bigyan ng seguridad ang pamilya ng biktima upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.